Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po at muli tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinapay Mula sa Langit. Tayo po'y nasa episode 1700 na po at patuloy tayong nag-aaral sa Book of Judges or Aklat ng mga Hukom na kung saan malapit na po tayo sa huling chapter 20 ng ating aklat. Bago po tayo magsimula, tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kabutihan mo na patuloy kaming may bagong pag-asa na nagmumula sa inyo at patuloy mong sustain ang aming mga puso, ang aming mga isipan ng iyong salita upang kami, Panginoon, ay lalong lumalim, lumago at maging mabunga sa aming relasyon sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo, banal na Espiritu. Hingin po namin ang iyong wisdom, knowledge, and understanding na ikaw po ang maggabay sa bawat isa sa amin, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Maraming salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y babasa sa Book of Judges, chapter 20, verses 3 to 7. O mga hukom, kabanata 20, talata 3 hanggang 7. Babasahin ko po ito sa MBB version. Verse 3, ang pangyayaring ito'y nakarating sa kaalaman ng mga Benjamita. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? 4, ang pangyayari ay sinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibeya na sakop ng mga Benjaminita upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gibeya at gusto akong patayin. Ngunit sa halip, ginahasa nila ang aking asawa hanggang sa siya'y mamatay. Verse 6, iniuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol at pinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at karumal-dumal ang ginawa nila ito sa akin. At 7, kayong lahat ng naririto ay mga Israelita. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Pagpalain po pagkakabasa ng salita ng Diyos. Ito po'y pinamagatan po nating The Levite describes the abuse and murder of his concubine or isinalaysay ng Levita ang malagim na pang-aabuso at pagpatay sa kanyang kalunya. Sa buod ng ating kwento, tinawag ng mga anak ni Israel ang lipi ni Benjamin upang ipaliwanag ang kasuklam-suklam na pangyayaring naganap sa Gibeya. Isinalaysay ng Levita kung paano sila isinalakay ng masasamang tao at kung paanong ang kanyang asawa o kalunya ay inabuso hanggang sa ito'y mamatay. Inihayag ng pangyayaring ito ang matinding kasamaan at moral ng pagkabulok ng Israel, kaya't kinakailangang harapin ang kasalanan at pairalin ang katarungan. So ano pong aral na matututunan po natin dito sa istoryang ito? Una-una, ang kasalanan ay dapat ilantad at hindi itago. Hindi dapat baliwalain o pagtakpan ang kasamaan. Pangalawa, may pananagutan ang bayan ng Diyos na itaguyod ang katarungan. Ang pananahimik sa harap ng kasamaan ay nagbibigay daan sa paglaganap ng kasalanan. Pangatlo, ang paglayo sa Diyos ay humahantong sa pagkasira ng moralidad. Kapag ang tao ay tumalikod sa Diyos, dumarami ang kasamaan. At ang panghuli, ang bawat pagpapasya ay dapat nakabatay sa karunungan ng Diyos. Bago kumilos, dapat muna tayong manalangin, humingi ng kanyang gabay. Sa aplikasyon po ng kwentong ito, dapat po'y maging tapat at magsabi ng katotohanan kahit mahihirap itong gawin. Nais po ng Diyos na tayo maging totoo sa ating mga sasabihin. Pangalawa, manindigan laban sa kasalanan at kawalan ng katarungan ng may pag-ibig at katapangan. Pangatlo, humingi ng gabay sa Diyos sa panalangin bago gumawa ng mahahalagang desisyon. At pang-apat, magtulungan upang makabuo ng pamilya, simbahan at komunidad na namumuhay sa kabanalan, katarungan at pananagutan. Kaya ang dapat po nating tanungin at i-evaluate ang ating sarili. Una, kung pinipili ko bang manahimik sa harap ng kasalanan sa halip na ito'y harapin sa tamang paraan? Pangalawa, humingi ba ako ng karunungan ng Diyos bago ako magpasya o kumilos? Pangatlo, ako ba ay instrumento ng katotohanan, katarungan at kapayapaan? Ngayon ang panahon upang maging matapang na tumayo para sa katotohanan, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Maging mata, tenga, bibig tayo ng Panginoon sa pagsasabi ng katotohanan upang humiral ang kanyang hustisya sa ating buhay at sa ating kapaligiran. Ang ating passage na binasa ay nagpapaalala sa atin na ang kasalanan ay may mabigat na bunga at hindi kailanman dapat ipagwalang bahala. Tinatawag tayo ng Diyos na itaguyod ang katotohanan, katarungan at kabanalan. Bilang mga tagasunod ni Kristo,
Naway tumugon tayo sa bawat sitwasyon na may panalangin, karunungan, katapatan at pusong naghahangad na maluhati ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sapagkat alam mo, batid mo po Panginoon ang aming mga pinagdadaanan sa panahon na ito. Ngunit nagtitiwala kami o Diyos na ikaw po ay makatarungang Diyos at hindi mo hahayaan ang iyong mga anak na mapahamak. Tuloy Lord na may protection kami daling sa iyo. Kung kahit ngayon pa lamang ay lumalapit kami o upang patuloy na bigyan mo po ng wisdom, power, and anointing o God na mapagtagumpayan namin ang mga pinapagawa mo sa bawat isa sa amin. Sa tulong mo o Diyos, kami ay iyong alalayan, kami iyong gabayan at patuloy o Lord na nagpapasakop sa iyo sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat po Panginoon. Patuloy na ingatan mo ang iyong mga anak, ang aming mga pamilya, ang aming bansa o Diyos, ang aming komunidad o Lord sa gitna ng mga gawa ng kaaway na palagi namin naririnig sa mga balita o Diyos. Sa iyo lamang kami nagtitiwala at patuloy o God na umaasa. Ganon din po Panginoon sa aming mga trabaho. Patuloy kaming maging daluyan ng iyong pagpapala. Marami pong salamat Ama at patuloy naming dinudulog ang aming bansang Pilipinas sa iyo at ganon din ang buong mundo o Diyos na makakilala pa sila sa iyo upang maramdaman namin ang kapayapaan mo at ang iyong pag-ibig, kasaganahan at iyong pagkalinga sa bawat isa. Sa iyo lamang po ang lahat ng papurit pagsamba sa tangi pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Aming Ama, salamat po. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Muli bukas po, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos upang lalo po tayong tumatag, kumapit at lumalim sa kanyang mga salita na tunay nga po na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. God bless po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Godly Castro Mayor na nagbibigay po sa inyo ng magandang umaga at mapagpalang biyaya sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be all the glory. God bless us all.